Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Jay Gaton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit na ang mga demonyong monghe sa templo ng Mantuo ay mga demonyo, ang kanilang kalikasan ay hindi nagbabago, kaya maaari nilang gamitin ang Dharma at magdagdag ng mga pagpapala. Sila ay isang kakaibang katawan ng demonyong Buddha. Bagamat hindi ko alam kung bakit sila nagiging ganito, isang bagay ang tiyak na dahil ang mga monghe na ito ay maaaring parehong demonyo at Buddha, kaya, nagagawa nilang gamitin ang isa sa mga pinakakaraniwang pamamaraan ng Budismo ng kaligtasan sa pangkalahatan. Ang mga normal na monghe ay maaaring gumabay sa kaluluwa ng mga tao, ngunit ang mga monghe na ito ay kaakit-akit at nakakabaliw sa mga tao. Gayunpaman, sa teorya, mahirap para sa buong lungsod na maging isang naglalakad na bangkay. Lu Yuan daw. Sa pagsasalita tungkol dito, si Aaron ay nanunuya sa kanyang puso. Maaaring hindi makamit ng masasamang monghe ang gayong kamangha-manghang gawain, ngunit kung nariyan ang tulong ng si Demon Girl na si Mengayo, hindi naman. Matagal na narinig ni Han Sanchen na kapag sinapian ang half, tanging ang boses lang niya ang makakaamoy sa kanya na parang bangkay, at mapupuno ng masasamang kaisipan ang kanyang buong katawan. Tuldok, hindi interesado si Aaron na banggitin ang usapin ni Mingyu sa harap ni Lu Roxen. Hindi siya ang uri ng tao na pumapatay ng mga tao gamit ang kutsilyo ngayong hindi pa naaalis ang dating puot. At naidagdag na ang bagong puot, hindi siya pakakawalan ni Aaron. Kahit na si Han Sanchen ay hindi pa gustong ipaalam ito kay Lu Roxen, dahil kasama si Lu Roxen, personalidad, hindi kailanman magkakaroon ng magandang wakas si Mengayo, na maaaring mapatay si Han Sanchen bago siya mismo ang gumawa nito. So you mean, kakaibang sabi ni Aaron. Lahat ng zombie sa syudad ay mga ordinaryong tao lang na sinapian ng mga demonyo. Kung papatayin mo sila, pumapatay ka ng mga inosenteng tao. Biktima na sila. Kung hindi, panipi. I know that I shouldn't hindi sila nakikiramay sa kanila kapag sila ay inaalihan at pumatay ng mga tao, ngunit sila. Hindi sila magkapareho ng kalikasan. Walang pagpipilian si Lo Yuan kundi maging bitter. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ginawa, o wala silang karapatang pumili. Yun ba ang dahilan kung bakit tinulungan mo lang akong magbukas ng daan sa simula pa lang, at nang maayos na akong nakarating doon, mabilis kang umatras? Aaron, malakas na tumanggaw si Lu Yuan, oo. Sa simula, maaari nating subukang huwag pumatay hanggat maaari, dahil huminga ng malalim si Han Sanchen. Ang pagkamatay ni Fumang ay nagdulot sa kanya ng maraming negatibong emosyon. Bukod sa sakit sa puso, galit na galit din siya. Ngunit makinig ng mabuti sa mga salita ni Lo Yuan at unawain ang sanhi ng zombie. Alam din ni Han Sanchen na tama ang mga salita ni Lo Yuan. Kahit na ang mga zombie na ito ay maput, wala silang pagpipilian. Kahit sila ay biktima, ang tunay na behind the scenes ay dapat na paghihiganti ng Aaron. Bumalik sa mata na nasa likod ng isang makakapal na zombie, si Aaron ay nag-alinlangan sandali, sa wakas ay tumango. Ang tunay na pumatay ay ang masasamang monghe at ang mga taong nasa likod nila. Sa wakas ay nakahinga si Lu Yuan. Sa lakas ng Aaron, kung gugustuhin niya, malinis na patayin ang mga zombie sa lungsod, hindi kailanman magkakaroon ng kahit kaunting pagdududa si Lu Yuan. Ano pa, kagagaling mo lang. Ano ang babayaran mo para harapin ang napakaraming zombie? Kahit hindi sila mamatay, mahirap silang umatras. Hindi ba ito ang gustong makita ng mga monghe? Panipi, ikaw. Hindi mo na kailangang sabihin pa, naiintindihan ko.
Tumango si Aaron. Gusto kong bigyan mo ako ng pabor. Biglang tumingin si Aaron kay Lu Yuan. Tumango si Lu Yuan, sabi mo. Tulungan mo akong maghanap ng 3 tao. Tapos na sabihin, tumingin si Aaron sa isang grupo ng mga zombies. 3 kakaiba ang Jangbei. Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at isang enerhiya ang lumitaw sa hangin sa kanyang harapan. Kapag ang enerhiya ay ilusyon, ang kanyang ilusyon ay ang hitsura ng 3 malalaking kapatid na pancake. Mga kaibigan mo ba sila? Lu Yuan daw. Saglit na nag-alinlangan si Aaron. Malinaw niyang tinukoy ang posisyon ng ilang tao sa kanyang puso. Sa wakas, tumango siya, oo. Ngumiti si Lu Yuan, dahil kaibigan mo kayo, sa tingin ko ay pareho kayo ng nararamdaman, sa tingin ko hindi ko na kailangang magsabi pa. Tumango si Han Sanchen, hindi nagsalita, at tumalikod. Isang invisible energy ang lumabas sa kanyang katawan. Ang mga zombie sa likod ng mga disipulo ng Asol na Bundok Pavilion ay direktang napailing pabalik ng ilang metro. Ngunit natuwa si Lu Yuan na bagamat napaatras sila, walang pinsala. Ito ay sapat na upang ipakita na ang Aaron ay naiwan. Sa pagbabalik tanaw, ang Aaron ay naging isang liwanag at anino, lumipad sa himpapawid, direktang lumilipad sa sa susunod na segundo. Sinulyapan ang larawan ng enerhiya na nagsimulang mawala sa hangin, malumanay na tumawa si Lu Yuan at sumigaw sa lahat ay makinig sa utos. Oo, hanapin ang mga tao ayon sa 3. Pagkababa ng boses, si Lu Yuan ang nanguna sa paglipad palabas. Pagkatapos noon, lumipad din ang iba pang mga disipulo. Sa oras na ito, sa misteryosong kuweba, umiiyak, ang amoy dugo ay patuloy na dumadaloy, ngunit sa kabaligtaran, isang mahabang magandang figure, tulad ng isang diwata, ay nahulog mula sa langit. Binago ng ilang masasamang tao na nagbabantay sa kuweba ang kanilang bangis at naging lubhang mapagpakumbaba. Nakita, miss. Dahan daw ang pumasok sa kuweba ang parang engkanto na hindi man lang sila tinitingnan. Bago pumasok sa kuweba, maamoy mo ang amoy ng dugo sa loob. Pagpasok mo sa kuweba, nakakadiri ang amoy ng dugo. Kahit siya ay hindi maiwasang sumimangot. Sa kuweba, isang magandang babae ang nakaupo sa gitna ng kuweba. Ito ay si Loxi. Sa tabi niya, marahang naiyuyugyog ng ilang kasambahay ang pamaypay para makakain niya. Nakita ang isang bisita, nagmamadaling bumaba si Luoshi mula sa upuan, kasama ang ilang katulong, mababa ang katawan at lumuhad, si Miss. Ang diwata ay isang mababang boses Grace saglit, ang mga mata ay dumaan sa gitna ng kuweba, hindi maiwasang lalong sumimangot. Kabaligtaran ni Luoshi at ng iba pa, sa gitna ng kuweba sa oras na ito, isang malaking bato ang ginawa sa loob nito, at isang lalaki ang inilagay dito sa isang malaking font, na ang kanyang mga paa at ulo ay nakakandado ng makapal na bakal na tanikala. Gayunpaman, ang bakal na kadena ng kaliwang kamay at kanang paa ay nakalas, at ang kaliwang kamay at kanang paa ay nawala rin. Sa malaking bato, ang dugo ay nasa lahat ng dako. Nakalagay sa tabi nito ang isang maliit na lagare na tila isang sandata ng pagpatay at mukhang kakaiba. Sa oras na ito, ang lalaki ay gaskosen at hindi makita ang kanyang hitsura, at siya ay nakoma dahil sa sakit ng pagpapahirap. Sa itaas ng sulok, hindi maayos ang damit ng 2 babae, at halos natatakpan na ng nakakalat nilang buhok ang orihinal nilang anyo, ngunit maaliwalas pa rin ang balat sa pagitan ng mga puwang ng buhok, na parabang masisira sa pamamagitan ng pag-ihip, at ang mga damit at pantalon sa kanilang mga binti, ay napuno ng dugo. Malamig na sumulyap ang diwata, nagsimula at umupo sa kanyang upuan. Maliwanag at maganda ang kanyang mga mata. Siya si Lu Roxen. Naging masaya ka ba? Mahinahong sabi ni Lu Roxen. Luoshi ay lumuhad at hindi nang ahas na bumangon. Sinabi niya, nagpadala na ako ng higit sa 80 malalakas na lalaki kagabi ayon sa mga tagubilin ng binibini. Kasama nito, nagbigay si Luoshi ng isang malungkot na ngiti. Pagkatapos, tumingin si Loxi sa lalaki sa malaking bato, gayunpaman, mukhang hindi siya masyadong nakikipagtulungan. Yes, nakapikit pa rin siya. Kung kailangan niya itong makita ng sarili niyang mga mata, nakapikit siya ng tuluyan, kaya pinutol ng dalaga ang talukap ng mata niya. Bagamat nakoma ang isang lalaki, hindi natural na nakapikit ang kanyang mga mata. Panipi, nang marinig ito, maging si Lu Roxen ay hindi napigil ang huminga.
Pagkatapos lang ng madaling araw ay nagpahinga na ang lahat, kaya pinutol ng katulong ang kanyang braso kahapon at nabalian ang kanyang paa ngayon. Tumawa si Loxie. Nagawa mo. Good job. Malumanay na tumanggaw si Lu Roxanne. Salamat sa iyong papuri. Responsibilidad at obligasyon ng kasambahay na tulungan ang babae. The maid is duty-bound. Pinuri si Loxie, natural na maganda ang mood. Miss, dahil malayo ka dito, sa tingin mo nakapasok na ang Aaron sa syudad? Mahinang tanong ni Loxie. Sinabi ni Lu Roxanne na may malamig na ngiti, walang sino man ang nangahas na magpakitang gilas at manghula sa harap ko. Loxie, ikaw ang exception. Ngunit, tulad ng dati, hindi kita kailanman pinarusahan. Panipi, tama ka, siya ay nasa bayan. Loxie malumanay ngumiti, maidservant natural na hindi manggahas hulaan ang pag-uugali ni Miss, alam lang Miss pagod, hindi nais na makaligtaan pa sa Loxie body waste words, kaya para sa Panginoon ibahagi ang pag-aalala. Hinamak ni Lu Roxanne na ngumiti at walang balak na talakayin ang paksa. Malamig niyang sabi, dahil nasa bayan ang Aaron, handa ka na bang ayusin ang iyong mga gawain? Tumanggaw si Loxie. Ang intensyon ni Miss, natural na hindi maglakas loob na magpabeya si Loxie. Napakagaling. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lu Roxanne. Sa oras na ito, sa hangganan ng bayan. Sa bulwagan ng restaurant, lahat ng mga tao ay nagtipon sa oras na ito, ngunit nagkaroon ng ganap na katahimikan. Ang lahat ng mga mukha ng mga tao ay puno ng walang katapusang kalungkutan. Isa-isa silang lumuhad sa lupa, o umiyak ng palihim, o yumuko sa katahimikan. Sa gitna ng karamihan, tumayo si Aaron at lumuhad, puno ng lungkot at panghihinayang ang kanyang mga mata. Sa harap niya, tahimik na nakahiga ang katawan ni Fu Mang. Ang prosesong ito ay tumagal ng kalahating oras. Fu Mang, Aaron ay sumusumpa na kung hindi ko kayang talunin si Ming Yu at ang masasamang monghe na iyon, hinding-hindi ako magiging tao. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, dahan-daang itinaas ni Han 3,000 ang kanyang kamay at nanumpa. Kung hindi natin papatayin si Ming Gayo at ang demonyong monghe, hindi tayo magiging tao. Ang sumunod ay ang dagandong ng lahat ng tao sa audience. Ngunit pagkatapos sumigaw, si Bai Xiaosheng at iba pa ay natigilan. Naturally, hindi na kailangang magsalita ng Devil Monghe, ngunit si Ming Gayo. Ngunit nang bumangon si Bai Xiaosheng sa Jiangho at gustong tanungin si Aaron, bigla niyang narinig ang tunog ng mga zombie sa labas, at biglang naging mabangis at hindi mapakali. Kasabay nito, maririnig ang ingay ng nagmamadaling yabag at sigawan sa dagandong ng mga zombie. Napasimangot si Aaron. 3,000, maaaring ang mga taong sumama sa iyo. Tanong ni Mo Yang. Umiling si Aaron. Ito ay ganap na imposible. Luyuan at estilo ng pag-uugali ng iba pang mga tao, siya ay naging napakalinaw na ngayon, ang mga ito ay mabilis, na may isang antas ng kooperasyon, hindi sa banggitin na sila ay tumulong sa kanilang sarili na ay clear ang mga hadlang ay hindi isang malaking problema, kahit na may isang koponan ng 100 mga tao na huminto, sa kanilang sarili, hindi nila hinayaan ang mga zombie na gumawa ng maraming pinsala sa kanila, isang hitsura lamang para sa mga tao, isang umot o, paano magkakaroon ng ganoong kilusan. Sa oras na ito, biglang, ang gusali ng restaurant ay binaril ng bangbang, na sinundan ng isang sigaw, "Ay fuck, buksan ang pinto, buksan ang pinto." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.